Hello, hello, hello everyone! Andito tayo ngayon sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And as promised, nagbabalik sa atin ngayong hapon si Adela at this time kasama na ang love of her life na si Buboy Yap. Hello, hello, hello! Hello! Batiin po natin ang ating lolos and lolas. Hello mga lolas and lolos. Ako si Bobo Yap. Nakabiyak ng puso ni Adela Yap. Siya yung sinasabi ho last time ni Adela na boyfriend, di ba? Tingnan niyo naman, sweet na sweet sila. At ngayon sasabayan nila tayo sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Yes. Let us praise the Lord. So sa ating pagpapatuloy, Only Love pa rin ho ang serye na ating kinukumpleto. At hindi lang pala Only Love, kasi nung nakaraang Lunes na ikwento ni Adela yung kanyang mga health challenges. At kinapulutan natin yun, hindi lang nung Only Love, kundi nung Only Hope, na may pag-asa pala ang bawat isa sa atin. At pag naalpasan mo na, makikita mo na yung mas maliwanag pa na kalooban ng Diyos. At this time, hiramin naman natin ang mga kataga ni Saint John Paul II. Ang sabi niya tungkol sa Only Love, ganito po: Love is never something that is ready-made, something merely given to man and woman. It is always at the same time a task which they are set. Love should be seen as something which in a sense never is, but is always only becoming. And what it becomes depends upon the contribution of both persons and the depth of their commitment. So, mukhang ang daming mga big words na ginamit ni Pope John Paul II, ano? Hindi lang only love, kung hindi yung commitment. So, uunahin kong tanungin si Buboy talaga. Boy, ano ba? Gaano katagal ba bago mo napasagot si Adela? Talagang medyo mahaba-haba. Kasi nung nagkakilala kami, siya ikatikista namin sa parokya. Ngayon, tapos, nakikita ko na siya doon, pero hindi pa rin ako nag-propose. Pagkatapos nun, nagpaano ako sa kanya na parang gusto ko siya, gano'n. Nagpaparamdam Ganun ba? Pero kasi nakikita ko siya na mabait siya sa mga matatanda, sa mga bata, at religyosa. So yun ang isang hinahanap ko sa isang babae. Wow! Ano ba yan? Kabataan niyo pa talaga yan? Siguro nasa na ako na, 27. 28, So, hindi na teenager pala, no? Hindi na teenager. Seryosong pagmamahal na to. Seryoso na. So, since na ako nandun sa parokya at sekretaryo ng isang pare, nakikita ko siya palagi. So, hindi ko naman na siya pala ay may balak na magmadre. Aba? Pumasok. Ano ba yun? Paano ko masasabi yung nasa loob ko kung siya ay magmamadre, ano? Ngayon, pagkatapos noon nung siya ay lumabas at nagbakasyon, so, nagkataon na, nag-propose na ako sa kanya, nagsinabi ko sa kanya yung mahal ko siya, yung gano'n. Tapos, pagkatapos na parang nabigla rin ako, nag-ano rin ako, parang sinabi ko rin na, bakit parang inagaw ko siya kay God dahil magmamadre siya. Pero ang inaano ko rin, sa nararamdaman ko na pagmamahal ko sa kanya, na para pagdating niyang araw ay siya ay maging kabiyak ko. Wow! So Adela, haba ng buhok long hair talaga. So nagmadre ka pala. Pumasok ka pala talaga. Gaano katagal ka sa loob? Bali, may 3 taon din. Lumabas ako kasi parang regency para mag-novice. Talaga? Oo, magno-novice so, wala na ka ako. palang kamalayan na kaya ka lumabas kasi namimiss mo siya. Wala palang ganon. Parang mas malakas yung dasal niya. Ayun. Pero hindi ka pa rin niya hinadlangan kasi nakapag 3 taong ka eh. So, yung habang 3 taong nasa loob siya,
ikaw umaasa ka pa rin pala? Oo, umaasa pa rin. Siguro, kasi siyempre, kumbaga sa nag-uumpisa pa lang siya, so baka meron pa rin pagkakataon na siya lumabas or whatever. Talaga? Yes. Kahanga-hanga itong love story ninyo, ha? Kasi normally, kung nagmadre na, di ba parang move on ka na? Kasi parang, ay, wala na. Nagmadre na eh. Pero ikaw, you continued. Yes, No? yes. Na i-pursue siya at ikaw walang kamalay-malay sa kanya. Oo. So, hindi naman pala siya ang dahilan kung bakit hindi ka natuloy. Sadyang nag-regency kasi ready ka na dapat for the next level. Doon siya pumasok ngayon, sa next level na yan. O ikaw naman, agad-agad din naman, in-entertain mo siya. Oo. Hindi, actually, kasi regency talaga yon, babalik ako talaga. Kaya lang, nung sinabi sa akin ng mother mistress ko na, kasi hindi naman matagal, hindi naman a year na katulad sa mga pari na So, mga weeks lang. Tapos, kaya lang na, nung may nakausap lang ako na isang madre, siguro parang yung nagpa-open ng isip ko na, ewan ko, no, sabi kasi nung madre doon, kasama Agustin yan kasi yung pinasukan ko, sabi niya sa akin na, we are not destined. Hindi ro talaga yung pagiging isang babae, ang destined talaga tayo dapat maging isang nanay. Para sabihin sa akin ng isang madre. So, napag-isip ko yun. Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos para sa religious life. Nilikha tayo ng Diyos, binigyan tayo ng sinapupunan para magbigay ng buhay. So, parang yun na naging guidance sa'yo. Oo. So, parang yung parang, nag-open sa akin na, nga, di pinag-isipan ko. Hindi man actually bigla talaga ako na So, nag-isip ako, pinag-isipan ko yon. Pero nung pinag-iisipan mo yon, niligawan ka na ba nito? Nakita ulit kami kasi close na kami nung aming parish priest noon. So, pinag-work ulit ako doon sa parokya. Ayun na naman, nakita kami. Ayan. So, ulit. At na-trap ka na niya. Na-trap na niya ako. Ayun. So, ano ba ang anniversary nyo para age reveal to kung gaano katagal na kayong kasal? Ano ba ang anniversary? Baka maiba ng petsa, ha? Well, parang sinabi sa amin nung parish priest namin, January 1 kayong Wow, New Year talaga. Oo. At nagpakasal kami ng January 1, 1987. Wow, let us praise the Lord. So katatapos lang ng inyong anibersaryo, Yes, no? Parang isang buwan pa lang ang nakalilipas kasi February 10 na Wala tayo pa. ngayon at ready na tayo para sa Valentine's Day. Oo. Kaya ito ho ang tambalan, Buboy and Adela para dito sa ating Valentine's show. Boy din. So mula noon hanggang ngayon, since 1987 at ngayon nasa 2025 na tayo. So nakatikim na kayo ng 10 years, 20 years, 30 years at magpo 40 years na. So meron pa bang kahilingan ang mag-asawang ito? Sa paglipas ng panahon, meron pa ba kayong idinadalangin sa Diyos? Dinadalangin pa rin namin sa Diyos na kami ay magkasama at bigyan pa kami ng mahabang buhay para magkaroon naman, makita rin namin kung yung sa aming mga anak na malalaki na rin, na magkaroon din kami, iaasan pa rin namin na magkaroon kami ng apo sa kanila at makita namin yung mga pinaghirapan din namin hanggang sa huling buhay namin. So, totoo ba yon na pagka malalaki na yung mga anak, babalik at babalik din sa boyfriend, girlfriend kayong mag-asawa? Totoo ba yon? Yes, totoo. Totoo po. Kasi sa aming dalawa, sabi ko sa kanya, ito na naman, parang bagong kasal na naman tayo. Kasi kami dalawang magkasama sa bahay. So, pagka yung wala na yung anak namin, may kanya-kanya na rin sila, kami na lang. So, nag-uusap kami talagang naiisip din pa na, ano ko na rin yan noon na sinasabi ng mga matatanda, kayo pa rin ang magsasama, kayong dalawa pa rin, kayong mag-asawa pa rin kahit magpakailanman. Ayan. So, relate dyan ng lolos and lolas natin na siguro ine-enjoy nga nila mas mahaba pa. Baka sa kanila nakalagpas na sila ng 50 years, no? Kasi lolos and lolas na. Pero bandang huli, ito ay mga inspirasyon eh. Pag nakikita na sa dulo, hindi lang pala anak yung mag-uugnay sa inyo eh. Kayo muna talagang dalawa, as man and wife, di ba? Kayo ang pinagsisimula nung pamilya na yon. Pero nai-imagine niyo ba yung sarili niyo pag naging lolo and lola kayo? Sa tingin niyo, magiging ano ba kayo? Yung
nang i-spoil ng apo? Oo. Ano sa tingin nyo? How do you see yourselves as lolos and lolas Siguro in the near ano, future? Oo, siguro yun, parang mas lalong mamahalin ng mga apo kaysa sa mga anak, sabi nila. Yun ang kwento kasi Oo, nila, kakwento, di ba? oo. Bakit gano'n mas mahal ng... Kasi gano'n nanay ko yung mga apo niya, pag nanghingi, nabibigay ka. Kami noon, Hindi hindi matiis. Hindi, oo. Pag kami kasi nanghihingi noon, dami-dami pang sasabihin. Pero itong mga apo niya, isang lambing lang sa kanya, meron talaga siyang tinatago. Hindi mapahindian. Hindi mapahindian. Pero wala pa, matagal pa yata no? Patagalan ngayon ng mga, Patagalan, oo. ang mga anak ay pa magsipag-asawa. Yes. Pero ko nga sa kanila, sabi ko, kung sino unang magbigay sa akin ng apo, ako magbabayad ng kanilang binyag. Wow! May pabuya na Meron na, agad, may pabuya na nga Para mag-unahan na lang talaga sila. Ginaganon ko na Pero totoo yan, mag-a-agree yung lolos and lolas natin na iba daw talaga pagka yung apo na yung inyong mga aalagaan. Ano bang tawagan ninyong dalawa? Ano ang terms of endearment ninyo? Mami, tsaka daddy. Daddy. Oo. Kaya pala Mom. forever silang Yes. bata, Mommy and daddy Oo, talaga. mami and daddy. Wala bang time ng selusan sa inyong dalawa? Well, meron. Siyempre, hindi mawawala eh. Sa mag-asawa, hindi mawawala yung pagsiselos. Pero, naano naman namin. Na-overcome. So, Pero yun. sino ang mas selosa sa inyong dalawa? Siya. Oh! Baka naman merong ipagseselos talaga. Kasi sa totoo lang kasi siya napakabait kasi na tao eh. Makwento, Oo, palangiti, oo, madali tsaka- mag-entertain. At saka alam mo ba yung walang masamang tinapay sabi nila, yung lahat iintindihin, lahat bibigyan niya ng talaga, pagtutulong, gano'n. Lahat pagbibigyan niya. So paano mo Walang nalalaman hindi. pag nagsiselos na si Alam Adela? ko na yan kasi tahimik, Oo. hindi nagsasalita. Yan ang style niya. Kaya alam ko na, tumatahimik na lang ako pag gano'n. So hanggang ngayon ba yan? Nagsiselos Yes. pa rin ba? Yes. Ganitong sa haba na ng pinagsamahan ninyo? Hindi naalis. Ang love eh. Oo. Yes. Ikaw naman, nagsiselos ka ba sa kanya? Well, sometimes. Pagka yun talaga, Alam niyo, Lolo, si Lolo, sa kakatuwang kausapin nito si Adela at si Buboy, na akala mo talagang mga bag-boyfriend lang talaga sila. Sa edad nila, may selusan pa talaga silang dalawa. At mommy and daddy pa rin ang kanilang tawagan. Paano niyo naman sineselebrate? Kasi kakaiba yung anniversary niyo bagong taon. Hindi kayo makakapag-escape kasi bagong taon, nandyan talaga ang lahat, kompleto ang pamilya. So typically, how do you celebrate your Sa anniversary? bahay, nung last year nga, nung aming anniversary, nung sa bahay kami nagkainan, may bingguhan, gano'n. So masaya. Kasi nandun lahat mga kapatid ko, doon yung nanay ko, so nandun lahat. Ay sila, madami kang Masaya. pinakisamahan. Oo, siya, wala 10 sila magkakapatid. Ikaw naman, ilan Oo. naman ang sayo? Kami, 5 kami magkapatid. Ah, Pero, kalahati. 4 na babae, Oh. Mag-isa lang. mag-isa lang akong lalaki. Yun So nga special lang. ka pala. Yes. Ang ano ko lang, talagang parang mag-isa na lang ako. Ngayon, Sa ngayon, wala na lahat. patay na sila na Talaga. ingatan. So ikaw na lang ang Yes. Lone Ranger. Oo. Last man standing Yes. talaga. Salamat sa Diyos, no? At may mahabang buhay na ipinagkaloob sa iyo. May Chinese blood ba kayo? Kasi yak Sa grandparents namin, meron. Kasi naabutan ko yung lolo ko nun. Bulol siya magtagalog. Oh. Pero yung sa father ko, parang hindi sila pinag-aral sa Chinese school. Kasi So, sa probinsya namin, maraming yap talaga. Talaga. Yes. So, wala na no? Sa features, kahit ng mga anak Oo, niya, wala na wala. mukhang Chinese, Siguro parang ilang percent Hindi na na lang lang, yung oo. natitira. Pero dahil usaping Vienna na ang pinag-uusapan natin, Annie Love, naabutan mo pa nanay niya di ba? 87 na Na ngayon. ngayon, oo. Ikaw ba naabutan mo rin naman Oo. yung side niya? Naabutan ko. Gaano katagal nyo nakasama yung kanyang side? Mommy and daddy ba? Yeah. Pareho? Mami and daddy. Mami and dad. Talaga? Tatlo na yung anak namin. Mm. Oo, tapos malalaki na rin naman sila nung namatay yung biyanan kong, una-una yung lalaki, biyanan kong lalaki, tapos yung biyanan kong babae. So sa biyanan Pero mong naabot. babae, ilang taon yung mother mo? 87 din.
82 nung namatay. 83? 83. So mahahaba basically mahaba, no? Pag umabot ng 80, di ba talagang Oo. alam mong wow, extension talaga yan ng buhay natin. So, hindi naman kayo nahirapan makisama kasi mahaba ang mga naging buhay nila. Ibig sabihin, Oo. mahaba yung pakisamahan. Sa mga, di ba, mother-in-law kasi yung talagang Oo. medyo mahirap pakisamahan. So, favorite ba siya ni Nanay Catalina? Oo. Kasi mas una niya kasing niligawan yung mga magulang ko eh. Aba, alam mo pala sikreto kasi. Talagang nagpalapad siya talaga ng papel sa tatay ko lalo. So, ikaw naman, kumusta naman sa side niya? Kaya pagka inaaway ko yan, inaaway ko nung nanay ko, ako pinapagalitan. May protector Oo, siya. paborito ganun siya. din ba doon naman sa kabila? Sa akin naman, sa totoo lang, nung una, hindi sila parang masaya sa akin, parang hindi sila boto sa akin. No, kasi, kumaga, may mga lupain sa Marinduque. Ako may lupain ako, pero nasa Paso. Bigla ako nag-isip, saan nga ba yung probinsya niya? Sa Paso pala yun. Okay. Marami po lupain. So parang yung biyanan kong babae, gusto niya dapat ganun din yung niya. Yung mapapangasawa sana niya. Yung may mga ganun din. May ganun talaga. Oo, may ganon. nakalipas. Paano mo naman Oo. pinaglaban yan, yung pagmamahal na yan? Siyempre, since na mag-isa lang akong lalaki sa pamilya, na-convince ko rin naman sila na makisama siyempre sa akin. Alam mo, gifted talaga tong mister mo no? Kaya magseselos ka talaga no? Kaya nga, diba, Kasi sabi ko marunong pa siya talaga Oo. mambola, no? Palagay ko. Kasi Vienna nabola di ba? Yung nanay at Tapos yung tatay nanay nabola niya. din niya para maipaglaban ka sa inyong Ang pagmamahalan. totoo talaga pinaglaban ako na sabi nga, naalala ko pa yung sinabi niya, ewan kong naalala niya na wala na kayo magagawa kasi siya yung pinili ko, siya yung gusto kong makasama sa sa buhay ko. So yun yung sinabi niya no, na pinaglaban niya talaga ako, kaya naman magpagang ngayon yun. Magpakailanman to, Oo, no? oo. Dapat pala talagang Diba? tamang-tama ang unli love sa inyong dalawa. On the serious side tayo. Kasi napag-usapan namin last Monday, mga pinagdaanan niyang health issues, no, na matatawag. On your side, ang bata pa ng mga anak niyo, yung una niyang sakit, di ba? Yung 20 years ago. Cancer. Ikaw yung may iiwan na asawa Diba? Sa'yo may iiwan yung 3 mga anak. Asawa ka at magiging tatay ng 3. Anong naging bargaining agreement mo sa Diyos? Talagang, kumbaga sa kung ako'y dumadalangin, dinagdagan ko pa ng sobra para hindi siya makuha ng Diyos sa akin. At kami ay magsama ng matagal. So, iniisip ko rin yung mga anak ko na doon sa kanya noon, na talagang lagi akong nandoon, since nagtatrabaho ako sa parokya, talagang doble yung ginagawa ko na pagdarasal para lamang siya ay ibigay sa aming pamilya. Alam niyo, lolos and lolas, nag-uusap tayo tungkol sa unli love, pero sila ho ay larawan talaga nung unli love na nagsimula sa Diyos. Kasi mapapansin ho ninyo sa talakayan, nung kinukwento ni Adelang napalo daw siya ng nanay niya nung araw, grade 5, nag-cutting classes. Pero doon siya natagpuan sa simbahan. So, ibig sabihin, yung buhay niya, simbahan na. At nagkakilala po sila sa simbahan din. Kaya mukhang malakas kayo sa Diyos, no? Kaya nung hinihiling mo yung mga bagay na yan, may pag-asa talagang ibinigay ang Diyos sa inyo. Pero lumipas ang 20 taon. Tapos kumatok na naman itong nakakatakot na pangyayari. Nagbago ba ang pananaw mo dun sa panibagong pagkakasakit niya last year? Yung sa bagong pagkakasakit niya, parang nasabi ko na, ano na naman ba to? Ito na naman, na parang, Lord, ano ba yun? Ganito ba talaga? Pero, kung baga sa ay natanggap ko rin. Dahil alam ko na dadaan yan at dadaan sa bawat isang pamilya. Kaya, parang sa akin, Lord, ikaw na bahala. Kung ano man ito, okay lang. Pero, hiningi ko pa rin
doble pa rin. Lalo't ngayon, talagang double. Alam mo ninyo, itong mga sinishare nila ngayon sa atin, hindi ho madali. Kasi pareho sila, tumutulong sila sa simbahan. Ang buhay nila umikot sa pagbibigay ng kanilang sarili, pero pinagdaanan pa rin nila yung ganitong pait ng buhay. Pero makikita ninyo, walang sama ng loob, walang bitterness, nandun lang yung matinding pag-asa na ang Diyos kailanman hindi sila tinalikuran. Alam nyo, hanggang sa araw na ito, si Buboy ay very active pa, na tumutulong pa rin sa simbahan. Hindi lang pagtulong, parang inubos niya na yung buhay niya sa simbahan. Del, hindi ba dumating yung time na pinagalitan mo to at sinabing, ano ba, forever ka ba dyan sa simbahan? Magpari ka na lang. Actually, may incident siya na tigis, balikan ko lang. Nung inoperahan yung aming Paris priest na ano siya, na bypass. Oo. Alam mo ba nung tumira siya doon sa kaibigan niya sa Forbes, doon talaga siya nag-stay, natulog talaga siya doon. Sabi ko, pero nung nagkasakit ako, hindi ka naman natulog sa hospital na mag-stay ka doon. Sabi ko, pero hindi ko naman i-question yun kasi mas mahaba yung pinagsamahan nilang dalawa ng Paris sa pinagsamahan namin dalawa. Kumbaga, yun ang humubog sa kanya eh. Parang second father kasi Oo, niya. kung ano siya ngayon dahil dun sa Paris Priest. Kaya kung wala ko dapat na sa kanya kasi naging mabuti siyang tao nung naging asawa ko. Dahil doon sa pari na yun. Oo, dahil sa pari. Talagang nahubog talaga siya ng gusto. So, Buboy, kung buong buhay mo, so maraming ng kwento na pinagdaanan ng buhay mo, hindi ko aalamin yon. Ang gusto kong malaman, saan mo hinuhugot yung lakas ng loob mo na magpatuloy sa ministry? Ministry kasi itong pinasok niyang buhay. You could have opted for another life, di ba? Para maging mas maayos yung buhay ng iyong pamilya. Posible yon. Pero ang desisyon mo ay manatiling naglilingkod sa Diyos. Saan mo hinuhugot ang lahat ng lakas na yan? Sa kanya. Kasi mula't simula talagang nakatapos ako, pinag-aral ako nakatapos. Pero nandito dyan pa rin ako. Sabi ko nga sa kanya, siguro talagang sa simbahan ako. Dito ko na pag-aaral yung mga anak ko, lahat. Kaya hindi na ako umalis dito hanggang sa magkaedad ako. Magsi-70 na ako. Yan ang age reveal, ha? Doon pa rin ako. Hanggat kaya ko, maglilingkod pa rin sa Diyos. At ito ay para sa pamilya ko. So, napaka-supportive mo naman sa napiling bukasyon. Bukasyon din to eh. Alam niyo, lolos and lolas, ang bukasyon hindi na yung pagpapare at pagmamadre. Yung pagiging nanay at tatay, bukasyon din yan, hindi ba? Pero sa kanila, double. Kasi yung bukasyon, hindi lang kayo mag-asawa, hindi lang kayo magulang, kundi lingkod kayo ng Panginoon. So, hindi ba mahirap yon na paglilingkod mo sa simbahan, marami kang pinagsisilbihang tao? Mahirap, pero kumbaga sa dala ng panalangin ko siguro o sa mga talagang pag-ano ko sa Diyos, nakakayanan ko. Siyempre, hindi natin maiwasan. Nagdaan ako ng parokya, maraming sinasabi, ganyan. Okay lang. Basta kung ano yung gawain ko, kung ano yung maibibigay ko sa Kanya, doon lang ako. Ako ay talagang dedicate sa aking trabaho. Basta pagdating sa ganyan. Minsan, sinasabihan niya ako, ano ka ba naman? Hindi ka man lang yung day off mo, minsan, binibinandiyan ka pa rin. Pero sabi ko, okay lang, ito mag-alala. Yan ay, madadama natin yan pagdating ng panahon. At tunay nga, no, ang naging bunga ng lahat ng inyong sakripisyo ay sa anak na eh. Yes. So, pwede nyo ba i-shout out? Kumusta ang inyong mga anak ngayon? Matapos ang mahabang panahon ng pagsasakripisyo ninyo sa Panginoon, anong naging bunga? At kumusta ang buhay ng inyong mga anak ngayon? Siguro sa pagsisikap namin dalawa, napalaki namin sila na naging mabuting tao, may takot sa Diyos. Ngayon yun naman talagang sabi namin sa kanila na kailangan mag-aral kayo mabuti at para magawa niyo yung gusto niyo sa buhay.
kung ganun sa kanila. Mas yun, sana mag-uwi muna kayo ng diploma. No? So yun, makatapos sila ng pag-aaral. At totoo naman na nag-aaral silang mabuti. May kanya-kanya silang buhay. Binigyan naman talaga sila ng laya, pumili kung anong gusto nila. Para at least maramdaman nila paano nila expend yung pera, paano nila i-budget, matutunan nila kung paano mabuhay ng sila lang. Although, nandun naman yung suporta nila sa aming mag-asawa, pag kailangan namin, bayad ng tubig, ilaw sila lahat yun. May share na sila, share. may konsuelo na. Oo, hindi namin hinihingi. Sabi na, hindi namin kayo inoobliga. Tama. Hindi namin kayo hinihingian ng ganito na kailangan magtulungan mo yung kapatid mo, mag-aralin. Hindi, hindi nyo obligasyon yun. Obligasyon namin bilang magulang. Kasi hindi nyo naman pinili yun eh. At dahil nabanggit nyo yan, mukhang babalik tayo sa usapin ng unli love. Oo. So ang pagmamahal ng magulang, unlimited talaga. Oo. No? Mukhang, sabay, wala pa kayong mga apo. Pero, di ba, kahit dumating sa puntong yon, mananatili no, yung walang putol na pagmamahal ng magulang para sa mga anak. At kayo rin naman, dahil mahaba ang naging buhay ng magulang ninyo, magandang larawan din kayo ng unli love mula sa pagiging anak pabalik sa inyong mga magulang. Kaya nga lolos and lolas, titos and titas, walang dapat ipangambay, no? Pag nagtanim ka talaga ng mabuti, babalik sa'yo. Ang ani na yan, hindi sa pera, kundi yung sa pagmamahal. At yung makita nyo pa lang sila, kanina na mukadgadang ngiti ng inyong mga mata nung pinag-uusapan yung anak eh. Kasi sinabi nyo nga, naging mabuti ang inyong mga anak. At yun, hindi mo kayang bayaran yun, Buboy. Tama ba? Oo. Kasi ang daming tao, sabi nga daw, dalawa raw ang uri ng estudyante ngayon. Yung una, yung may pampaaral, ayaw naman mag-aral. Tapos yung walang pampaaral, gusto naman mag-aral. Pero sa inyo, hindi. Dala ng tulong ng Diyos at pagsisikap, lahat sila ay naitaguyod nyo ng maayos. Kaya nga, ano ho ba ang inyong gustong mensahe para naman sa lolos and lolas natin? Kasi minsan pag tumatanda, may tampo. Alam niyo yun, hindi maiiwasan, di ba? Pag nagkakaedad, minsan may tampo. Yung kahit hindi naman totoo, pero i-validate mo yung nararamdaman na, nako, hindi na ako mahal ng anak ko, nakalimutan na ako. Ano ba ang pampalakas ng loob nyo sa ating lolos and lolas, lalo na ngayon magba-Valentine's Day? Siyempre, sila, wala na sila mga kabalentino at kabalentina. Mga lolos and lolas, huwag kayong maghihinanakit ng anuman sa inyong mga anak sapagkat sila ay nagmamahal sa inyo. Huwag ninyong akalain na sila ay nakalimot. Dahil nandyan sila, kayo lang ang inaantay. Lumapit kayo sa kanila at kayo ay kanilang minamahal. Amen. So ano lang no, yung dapat maluwag yung communication, yung linya, para hindi nag-iisa silang nagdaramdam, hindi naman pala ganon ang sitwasyon. So, maraming salamat. Kay Adela naman, very sweet. Hanggang pagtanda, sweet pa rin. Siguro sa kapwa ko mga lola, na siyempre nanay, di ba, naghanap ka ng kalinga din ng anak mo. Pero pag ganun yung ating pananaw na gusto mong ibalik yung ganun, parang medyo, minsan makakaramdam ka talaga ng ganun. Kasi nandun na tayo sa stage ng detachment eh. Dapat bigyan na natin sila ng laya na mabuhay. Yung mabuhay nung sila mismo, no? Ma-experience sila yung mabuhay nung sila. At basta ang mahalaga, nandun lang tayo, magsuporta para sa kanila, aalalay pa din. Magpapaalala pa din kapag may mga bagay na nakakalimot sila. Pero yun lang, yung unawain natin yung ating mga anak, huwag nating sobrang hanapan ng mga, yung na-expect ka ba na anuhin ka din, pansinin ka, ganon. Minsan, mapofrustrate tayo eh. So, yun. In other words, wag na masyado mapaghanap. Oo, no? Kasi mapofrustrate din tayo bandang huli. Ang mahalaga, tayo naman ang magbigay ng walang katapusan. No? Ang Diyos naman ang nag-provide nun sa atin para may maibigay din tayo sa kanilang pagmamahal. So, ito po ang ating episode kung saan ang mag-boyfriend at girlfriend ay nanatiling tapat sa isa't isa. Na very sweet and loving sila sa isa't isa at nakakatuwa. Sana ang lolos and lolas natin. Ganun din, kahit dumating yung time na
naiwan na kasi naglakihan na ang anak, ang mga apo may kanya-kanya na rin. Ganyan pa rin ho yung Enjoy. pagiging sweet sa Enjoy isa't life, isa. oo, enjoy At anumang sagabal, anumang challenges, no, nalalagpasan ninyo. Tignan nyo tong mag-asawang to, hindi biro ang dinaanan dun sa health issue, di ba? Pero nandyan, fight pa rin kasi ang Diyos ang tunay na daan ng pag-asa. At yung pagmamahal natin, ibahagi ho natin. Kaya ngayon ay February 10, ilang araw na lang Valentine's Day na. Kung may mga batang nakikinig, sana ang kalab ninyo, hindi lang yung boyfriend and girlfriend. Huwag niyong kalimutan, saan ba nanggaling yung unli love na yan? May magulang tayo na pinaghugutan ng pagmamahal. Iiwan ka ng boyfriend mo at girlfriend mo, pero hindi ka iiwan ng mommy at daddy mo. Pakamayin tayo ng mga bata. Sasabihin, kontrabida naman si tita, di ba? Pero napakaganda ho. Maraming salamat, Buboy, Adela. Naging inspirasyon kayo sa amin. Kahit na paminsan-minsan hindi na buo ang pamilya, di ba? Siyempre, if it's time to go, yung iba byudo Yes, na let at it go. byuda. Pero nandun yung alaala kasi ang iniwan nyo yung pagmamahal sa isa't isa. So ngayon ho ay gagabayan nila tayo sa kanilang panalangin, sasamahan nila tayo. Ito ang ating closing prayer for this afternoon. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father, I am so thankful that my husband carries you in his heart and that he is fully aware of the sacrifice of Jesus Christ. Please continue to guard the heart of my wife Adela and everything that flows from it, that she may share your love to our family and others. We humbly ask that you help us to grow in the grace and knowledge of your unlimited love and sacrifice, and that we give you the glory forever. Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Let us Amen. praise the Lord. So, hindi ho dito natatapos kasi unli nga unli love. Buong Pebrero, talagang love, love, love. So, abangan ho natin, kumustahin natin na isa't isa post-Valentine na. Oo. Kasi ngayon, before Valentine's Day tayo di ba? Pero sa susunod na Lunes, tapos na ang Valentine. Pero magpapatuloy ang pagmamahal. So, let us praise the Lord. Give him thanks. So, we'll see you again next Monday. Bye!